Okay, good day mga ka-airsoft. Good day sa inyong lahat mga kabigman. No? Okay, so ngayon meron tayong pahabol unit. Actually, meron akong lakad. No? May pupuntahan ako. Ayun, hindi naman lingid sa alaman ninyo. Yung mentor ko sa bonsai is yun nga, kinuha na ng ating Panginoon. No? Kumbaga, ano na. So, kumbaga may burol. No? Pupunta ako doon, pupuntahan ko siya. So, okay, para syempre makiramay sa pamilya niya, okay? Pero bago ako umalis, meron tayong pahabol dito. So, ipipick upin to ng isang Lalamove rider, no? Hello po sa ating Lalamove rider na sa ngayon ay nag-aantay na dyan sa labas, okay? So, ngayon mga Airsoft, Jed Manalang, hello po Sir Jed Manalang of Kamiling Tarlac. Okay, bali isang mabilisan lang to mga Airsoft kasi request ng ating ka-airsoft. So, nagmamadali. Okay, no? From Kamiling Tarlac. Okay. Previous ng ating ka-airsoft, syempre, yung 0.20 grams na bala. Then, previous niya, 0.25 grams na bala. Tapos, bibigyan natin siya ng special types of BBs, no? Black BBs na polish BBs. Okay? Itong polish BBs, kaya sinabing polish, madulas siya, no? So, 10 times na mas madulas siya than the ordinary BBs. Kaya nga tinawag na polish BBs. Super dulas. So, yung madulas kasi na BBs, actually nakakatulong yon sa pagpapanatili ng pagiging, how do you call this? Accurate ng isang unit, no? Kasi polish BBs, ibig sabihin, pag dumaan yung BBs doon sa mismong inner barrel, walang disturbance na nangyayari dun sa unit, no? So, kumbaga, dire-diretso siya, dadaan siya ron ng flawless, no? Kaya nga ito, importante na yung inner barrel natin is na-maintain nyo rin. Actually, hindi pwedeng hindi nyo na-maintain yung inner barrel kasi pag nangyari yun, how do you call this? Yung corrosion na nandun sa inner barrel is nakakaapekto doon sa performance ng unit, no? Pag dumaan doon yung bala, imbis na diretso, dahil merong corrosion na parang kalawang yung inner barrel mo, pwedeng lumiko yung bala, pwedeng pumektos. Nakakadagdag sa hina, at the same time, nakakabawas ng accuracy ng unit. Okay? So, unit natin ka-airsoft, number 1, this is the Glock GP1799. Itong Glock version na to is masasabi natin na talagang not the typical Glock na nakikita nyo sa araw-araw. Kasi mga ka-airsoft, kung makikita nyo, medyo nagkaroon ng twist dito sa Glock na to, no? Unang-una, makikita nyo yan, naka-magwell na. Okay, then upgraded slide, upgraded outer barrel, naka-optic front, naka-optic sight. Kumbaga talagang masasabi nyo na maganda siya, 'di ba? Than the ordinary Glock. Ngayon, meron nga lang downside tong ganitong unit. Napakataba talaga ng grip niya. Nito, napakataba nung handle grip niya. So pag napakataba na design tong ganitong unit sa ating mga malalaking kamay. Malalaking kamay na ating mga ka-airsoft, no? Sa malalaking kamay na lalaki. Ngayon, pag babae ang gagamit, baka medyo mahirapan kasi siya. Paki-search nga dito, look. No? Baka mahirapan kasi nga hindi siya ganun kaliit yung grip niya, no? So itong unit na to, equipped siya with a gold barrel. Okay, hindi siya naka-fix outer barrel pero naka-fine tuning siya, naka-trigger job siya at saka half rubber. Okay? Wala siyang hammer protection pad kasi Glock to. Ang Glock is hammerless, no? Yung unit na yan. So, ito yung unit ng ating ka-airsoft. Naku po, napakasarap nitong unit na to, no? Ngayon, yung ating ka-airsoft is naglalaro ng practical shooting. And that is why, meron siyang additional na, bukod dun sa libreng magazine, ay kasamang magazine, nagpasabay siya ng another 2 magazine na magagamit niya. Plus, 3D printed na, how do you call this, na
magazine holster, no? Okay, mag holster, ayan. Ganda siya, no? Actually, hindi siya pipitsugin. Talagang masasabi mong quality, no? Ayan, meron siyang kasama, nagpa-extra siya ng 2 magazine. So, total of 3 magazine. Ganyan kalupit yung ating ka-airsoft, no? Okay mga airsoft, no? Before I proceed, sinasabi ko sa inyo madalas, ang ating airsoft, hindi siya design para sa malamig na lugar, okay? Pag malamig yung lugar, malamig yung pinaglalaruan mo, medyo humihina siya kasi yung build up ng yelo doon sa mismong magazine is mabilis. Pag mabilis yung build up ng yelo, so yung ipinuputok mo hindi purong hangin, may halong yelo. Pag may yelo, medyo pigil yung lakas ng unit mo, and at the same time, medyo masasabi natin na mahina siya. Then malakas ang consumption. Okay? So let's begin mga airsoft. Number 1 sa Glock unit, kasa natin, ilock manually, then sprayan natin yung nozzle. After that, sprayan din natin yung ibabaw ng barrel. Okay, para hindi magasgas. Ganda oh. Ganda ng unit, oh, silver edition, makikita nyo, oh, smoke design, no? Naka-optic front, optic rear, naka-magwell, ay, nako, wala ka nang hahanapin pa, no? Standard to, pasok to sa mga holster, mga competition holster, quick draw holster, pasok na pasok to mga ganitong unit, okay? Ngayon, kunin natin magazine niya, number 1, press the valve, then spray. Pasensya na kayo, medyo minamadali ko kasi nandyan na yung Lalamove Rider na magdi-deliver nitong unit na to. Okay? Then, itong unit na to is compatible only with one types of gas, which is the 12 kg. Huwag pong gagamitan ng 14 kg, huwag rin pong gagamitan ng CO2 kasi masisira. Upside down, then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds is enough para sa isang puno. Then, maglalagay tayo ng bala. Makikita nyo, gagamitin kong bala is a 0.30 grams. It is because para makuha natin yung tamang accuracy ng unit. Okay? Atakin to pababa. Then, place your other thumb here all the way. Then, dito ilalagay yung bala. Pump lang po tayo. Okay. Ngayon mga airsoft, madalas nakikita nyo kinakalog ko yung magazine left and right. No? Kasi, katulad yan, meron siyang bungi. Kailangan maalis yan. Diba? Mas maganda pag walang bungi. Then, pasok sa unit. Kasa. Ready to fire. Okay, ito yung unit natin, airsoft. Firing po tayo. Firing! Grabe. Okay. Nakita nyo, hindi siya nag-open slide. Pansin nyo? Bakit? Kasi mga airsoft, nanlamig ng husto yung magazine niya, no? Nakatutok po kasi ako sa aircon. Then wala ba yung pang temperature ko? No? Sana pag ano nga ipakita niyo sa akin yan, ha, ilabas niyo. Kasi okay, no? Nakatutok siya sa aircon, so wala nang puwersa dito para i-open slide siya kasi ang lamig-lamig na po niya, no? Yan nga ang sinasabi ko, minsan pag malamig ang panahon, ang tendency is yung airsoft natin hindi makapag-perform ng maayos. Okay? Kaya subukan natin lagyan ng gas ulit. Then tignan natin, lagyan natin ng mangilan-ngilan na bala. Tignan natin kung mag-open slide siya, ha? Kasi nga dahil ang lamig, hindi siya nag-open slide. Ngayon, tignan natin. Pasok ka sa ready to fire. Firing! Open slide kasi wala nang bala, di ba? Kaya siya nag-open slide kasi meron pang hangin para bigyan siya ng pwersa. Ngayon, habang lumalamig yung magazine, nawawala yung hangin. Kaya, kailangan hindi nilalaro yung airsoft sa malamig na lugar. Tignan nyo. O, diba? Okay na. Okay. Ayun. Okay. Unit natin kay airsoft. Isang mabilisan lang po. Our gentleman from Kamiling Tarlac. Ito na po yung unit mo. Ready na po for Lalamove Rider. Ready na po for pickup. Okay? Again, ang unit lifetime warranty. Nagka-problema ka, tawag lang kaagad para magawa natin ang paraan yan. Tawag lang kaagad para
dire-diretso yung lalaro at masolusyonan yan. Okay? Mga airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Siyempre, hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Pigman. Please share the live video, no? Para dumami po tayo sa ating community. Dumami ang makakilala ng isang matino, maganda, masarap laruin na hobby. Okay? Guys, thank you and have a blessed day.